Good morning guys. So ngayon kukumpletuhin na natin yung ating video kahapon o sa araw na naglagay tayo ng Mio, pang Mio type na D-type carb. So pang Mio po to guys ha. So may tinanggal lang ako ditong isang bakal na lagay natin ng hose yun, na hose. So yan po guys, pang Mio po yan. So ang kaganda lang dito guys, malambot to sa throttle niya. Sobrang lambot digay dun sa D-type carb na pang GY6. Sobrang tigas. So ito sobrang lambot guys, no? Kaya sa throttle guys, to sa throttle na yan, pag ginanon mo siya, sobrang lambot, sobrang lambot. So ngayon guys, so magpapalit ako ng ganito, modified na hose. Ito pang Sonros kasi yung hose ko kasi doon naputulan ko na kasi yun. Kasi nung time ko sila naglalagay ako ng D-type carb ko dati sa labas, so wala akong pang-modify sa hose. So pinutulan ko siya at ginawa ko ng ganito. So napansin ko lang dito kasi sobrang ikli, no? Sobrang ikli niya, no? Kumpara sa original na sukat niya. So ang laki na nakain. So ulit ako panibagong nito ulit, susukatan ko ulit siya. Ito kasukat naman to guys. Itong Sonrox kasukat hanggang dito para malakpo na rin siya. Tapos guys, susukatan ko siya at yung dito kasi niya guys, yung dito kasi niya, so may tensioner, yung cover ng tension, itong plastic, sumasakit kasi yung kuwan guys, itong carb. So babawasan ko rin to, ayan, ito babawasan ko rin to para nakapantay ito pag gano'n, nakapantay yan, pa-slide ng gano'n, nakapantay. Ito kasi medyo nakaslant ng onte, nakatagilid ng onte, no? Ipapantay ko siya guys para mas maganda ang lapat niya. So ito din guys, ipapakita ko guys kung gaano kalaki ito doon sa stock ng D-type carb na ganito. So ito may notified ko na nga to. Medyo pinalaki ko na nga to, nabiyak pa nga to guys. Natanggal na nga yung rubber niya dito, yung o-ring niya dito. So useless na to So nasingaw na siya guys. So bala ko na lang yun guys. Ito ipapakita ko to ngayon. Ito, anong sukat niya, mas malaki. Tsaka yung rubber guys. Itong rubber guys, so set po kasi ito guys Set po ito na nabibili kasama yung rubber. So ang problema lang kasi naputulon ko na siya ng medyo malaki-laki din ang naputol ko dito. Malaki-laki din. Kasi doon sa kinabit ko siya, tapos kinabit ko yung D-type carb ko. So sumasayad dito guys. Sumasayad dito yung anuhan ng gas, yung ganito niya sumasayad. So ang laki ng binango ko doon. Kaya maraming gas-gas yan guys, Maraming gas-gas yan kasi pag na nasasakyan siya, pag may angkas ako, so bumabanda. So nakaka-problema ako doon. No, kasi minsan naiipit tong hose. So naiipit tong hose at naglilik, no? So napupunit siya. Yun ang problema ko doon sa D-type carb. Tapos ganito, nang hindi ko pa siya minodify. Ito naman minodify ko na to guys, binawasan ko na to. Actually mahaba to guys hanggang dito yan guys, Hanggang dito yan no? Or hanggang dito yan. So minodify ko na to guys, nakamodify na yan. So binawasan ko na yan. Ang laki na binawa. Ito rin may binawa dito guys. So dito guys, kahit di kayo magbago dito, basta maputulan nyo lang dito. So isasakto nyo siyang sukat ng ganito guys. Ayan ito medyo mahaba pa ng onte ito. Ito pag sinukat mo to medyo mahaba siya ng onte. Pero ito kasi saktuhan na siya. Kaya medyo humaba yung onte yung pan ko, yung hose ko. So yun guys, tara. So magbabakas muna tayo at isa-isahin natin kung ano mga ginawa ko dito. At ilalagay ko sa description box natin yung link nito at yung link nito para doon kayo umorder. Tapos ipasukat nyo na lang guys kung saan kayo magpapakabit ng ganito, no? Kung saan nyo gusto ipakabit or mekaniko na marunong gumawa, so kayo na bahala, no? Basta makakabit natin ito. Kasi nagtanong din ako guys, ito kasi medyo hindi siya sakal. Talaga nakakadaan yung gas, nakakadaan yung hangin, no? Open siya kasi malaki yung pasukan niya, no? Mas malaki ang boots nito kumpara dito. So sakal. So ito guys, mamaya i-explain ko din to. So medyo mahaba to ating video. At ito i-explain ko rin to ano ang pinagkaiba niya dito at saka dito. Anong pinagkaiba? I-explain ko guys. So kahit na same sila ng sukat, no? Same sila ng sukat ng ganito guys, ng intake ng carb dito. So ito guys, let's go. Simulan natin pagbabaklas.
So yan guys, so sa mga ganitong D-type carb guys na pang Mio, naka-disable po yung choke nito guys, no? Naka-disable po yan guys. So nakita ko dito, so nabuksan ko siya. Meron siyang daanan guys. Ayan na, meron siyang dito, singawan dito hanggang dito. So meron siyang labasan. Ang problema nga lang, naka-disable siya, no? Pag nilagay mo to, kasi ito kasi yung labasan niya guys Ito kasi yung labasan niya So naka-disable siya guys. So natatakpan siya. Pag nilagay mo siya, matatakpan siya nito guys. So wala din. So naka-disable siya, no? Kumbaga naka-auto choke siya or disable. Basta naka-disable yung choke niya. So nasa sa inyo guys, kung gusto niya palagyan ng choke, pwede rin naman. Pero okay, bahala. So para sa akin, okay na siya. No? So kahit na hindi siya choke, okay lang. Yan. So naka-disable siya guys Yan siya, disable. Sabihin, wala siyang choke. Naka-disable kasi naka ano to. So sa pagtatanggal ito guys, so make sure na huwag niyong wawalain to guys Itong rubber niya na maliit. Ayan. Ito yung pinaka-rubber niya. Dito po nakalagay yan. No. Diyan po yan guys. Kumbaga talagang tinatakpan talaga niya guys. Ayan. So nakaganyan siya. Ito naman nakaganon. Ayan. Tapos meron po yung spring guys. Ayan. May spring po siya. Yan, may spring yan dito nakalagay yan. So kung ibabalik nyo. So make sure na huwag nyo wawalain to guys. No. Kasi baka sumingaw. Kasi po, kung wala yan guys, so mapapasukan ng hangin to. Papasukan ng hangin. So magloloko yan. Kasi napapasukan siya ng hangin. Mawalan ka ng minor. So yun ang problema dyan pag kung natanggal yan. So yun lang po lang guys. Saka ito naman guys, ating stock manifold ng ating D-type carb na GY6. So medyo maliit siya guys. Medyo maliit siya. Tsaka dito naman medyo malaki. Itong kanyang bakal dito guys. Ito yun. Pansin nyo, napakalaki na ito guys. Ang laki. No? So may technique dyan para may kabit yan. May paraan dyan para makabit nyo to. Ang gagawin nyo lang is iinitin nyo to guys. Ito, yung part na to, iinitin nyo yan at pipilitin nyo doon makapasok para mag-expand lang siya. Kasi ito guys, nag-expand naman tong rubber. Kasi ito kasi napakalaki na ng space niya dito guys, malaki na to. Ito yung gap niya to. Itong gap na to guys, ito. Yan, itong metal na yan, medyo malaki na kasi siya. No? Pero doon sa ating aftermarket na manifold at yung rubber niya, swak na swak lang to guys. No? Saktong-sakto mo siya doon. Pero dito kasi guys, kung gusto nyo na ayaw nyo magpalit ng manifold, kung ito pa ang gusto nyo, pwede rin naman. Kasi nga lang, need nyo lang itong initin para mapag-cash nyo siya dito. Kasi talagang medyo malaki guys. So nakailang try na ako, hanggang masakit. No? Pwede siya. Kasi nga lang, kailangan nyo pa initin. No? Yun guys, kasi ito guys, malaki na siya ito kasi ano na siya, nasa 25mm na siya, no? Medyo malaki na siya. 25mm na to. Itong butas niya. Tsaka ito guys, meron siyang code. Meron siyang number. Kung magpapalit kayo ng ganito guys, kung sakaling palyado ng ganito niya, meron siyang code. Ayun, no? 120 yung kanyang number. K po yan guys. K120 yung number niya. No? Tsaka mapapas nyo guys, itong spring niya is medyo malambot talaga to guys. Medyo malambot. Tsaka medyo malaki na to guys, medyo malaki. Kailangan nyo ito ng rubber na ganito guys. Itong rubber para mailagay nyo siya guys. Yan. Talaga medyo malaki. Tsaka ito guys, yung repair kit nito, meron tayong mabibili sa mga motor shop. Mga repair kit nito, meron sa motor shop nito, repair kit. Kasi nakita ko dito, medyo maliit. Doon sa nakita ko sa motor shop, medyo maliit din. So pwede siya. So yun guys, tatanggalin ko muna yung ating nilagay na manifold para makita ninyo kung anong ginawa ko dyan. So yun guys, makikita nyo naman yung ating manifold na aftermarket. No? Ito yung sa D-type, ito yung sa aftermarket. So yun guys, so ito kasi guys, modify ko ito guys, modify. So ang laki po ng binawas ito guys. Kita nyo naman yung binahid ko dito, binawas ko dito. Napakalaki ng binawas ko. Diba? Ang kapal-kapal lang tinanggal ko dito. Yan. So ito guys, napakalaki yan. So maabot po hanggang dito yan guys.
Ayan o. Hanggang dito po yan guys oh. Yung binawas ko sa kanya hanggang dito yan. So may nag-grinder. Tsaka kung mapapansin niyo guys, napakalaki ng butas niya. Compare doon sa D-type carb na manifold. So o diba, mas malaki pa to guys. So ito guys minodify ko na to. Pero ganun pa rin. Ito modify na rin siya. Binawasan ko na to. Ito nagbukas ako dito guys. Ito yun naman, laki ng binawas niya. O yan, kita nyo naman guys oh. Ang laki ng binawas ko yan guys. Napakalaki ng binawas ko. Ayan oh. So ano nga bang pinagkaiba nito guys? Dito. So kahit same sila ng manifold guys, malaki pa ang pinagkaiba nito. So sa ganito guys, yung ito kasi focus kasi na napasok mo yung carb mo. So pagkas na nag-revolution ka guys, marami po siyang babandahan guys. Unang-una guys, dito sa kanto to guys oh. Ito yung kanto na yung flat surface na yan guys. Bumabanda din po yan dyan yung gas natin at yung hangin. So minsan pag nagtanggal ka ng carb ninyo, meron pong naiiwang gas dito. So isa rin po to guys. Basta yung mga kantuhan na yan guys, so bumabanda po yan dyan. Yan, bumabanda po yung gas dyan. Kaya pag mas na nag-open kayo ng carb ninyo at sinilip nyo itong manifold ninyo, so nandito po yung ibang gas nya naiipon dito. So may iba naman na dito naiipon. So binabalik niya, binubuga niya ulit. So minsan nasa diaphragm, sa piston doon naiiwan. Ito yun guys. So isa rin po sa problema ng ating D-type. Ito, yung manifold na to. So kaya ako nagpalit ng plain na ganito. Kasi pagkahigop niya diretso agad na wala siyang babandahan. Ito na naman, plain na plain. Yan, wala siyang babandahan guys. So diretso siya, diretso yung pasok niya, wala siyang babandahan. So lahat, nakapasok lahat. Kahit ultimo atiting nakapasok dyan, no? Wala siyang babandahan. Tsaka dito naman guys, ating rubber. Itong rubber guys ito naman, laki ng kinain din dito. So ganyan nga yan guys So ganyan kalapad yan guys. So pinutulan ko na siya dahil doon sa ating D-type carb. Tsaka bumabanda. So kung mapasin guys, napakalaki po niyan guys. Compare doon sa ating ang laki ng butas niya guys oh. Ang laki ng butas niya. At saka ito kahit malaki nag-i-expand naman siya. Ito kasi matigas to. Ito malambot. So pwede siya ipasok kahit na matigas. So yun guys, yun ang kaya ako nagpalit ng manifold na ganito kasi mas malaki yung butas niya guys oh. Mas malaki yung mapapasokan niya compare dito sa ating D-type na manifold. So maliit lang. So ito minodify ko na to, binawasan ko na to. So ang nangyari nabiyak yun dito. So pumasok na to sa makina. Pero hindi naman siya singaw. Tapos yung rubber niya dito pag iniipit na siya, so lumalabas din, no? Buti meron to dito. So kaya nag-isip ako na magpalit ng ganito. Nag-order ako sa Lazada. Yun nga lang, sa pagmamadali ko, hindi ko siya agad nasukat, no? Ang daming adjustment na ginawa ko dyan guys. So ang daming trial and error ang ginawa ko dyan. Kapag kasya ko lang siya. Ito guys, so nasa inyo guys kung gusto nyo itong ipabawas o expand para ito pagkalagay ng ganyan nagaganon siya, naliliko siya ng ganon, no? Ito kasi guys hindi siya naliliko nung time na hindi ko pa siya nagagalaw, hindi siya naliliko, no? Hindi siya nagaganon guys oh. Ayan, so nagaganon na siya guys, nagaganon siya. Si dati ganyan na sa dati. So ganyan lang siya guys, so ganyan siya. So babanda dito yung carb ninyo pag nilagay ninyo. Nung time na hindi ko pa siya nakakalikot, nung time na hindi ko pa siya nababawasan, so bumabanda siya dito. Kaya ito niya may kaskas dito. So side po kasi yung carb dyan dito. Tsaka masakit. Masakit pag gusto na nilagay yung D-type carb ninyo. Ang daming ngiwi na gagawin ninyo mapagkas nyo lang yung D-type carb ninyo. So sa ganito hindi na guys. Ito nyo naman ayan oh. So hindi nga siya pantay, pero okay lang, hindi ko naman habol yung hindi pantay dyan. Ang habol ko kasi dyan is mapagkasya ko siya
at malagay ko na. So gumanda naman yung response niya guys kasi sobrang lambot kasi ng throttle. Nakakabigla lang. Hindi ako sanay. Ayan. Yung time na yun, palit ako niyan, ayan. Ito kasi medyo matigas. So, hindi makakasya yung kanya. Kailangan nyo munang ipainit para mapagkasya. So, ayan, sa mga nagtatanong, malambot, ito nabawasan ko na. Ayan. Binawasan ko din yan, napagkasya lang. Oh. Kasi nagtatanong sa akin ayan, paano daw ginalagay ito kasi nagtatanong ko pwede ba daw yung pang Mio. Yan, pang Mio yan Ito niya naman, pang Mio yan. So malaki nga lang yung dito niya. Napakalaki, kaya pag naman. Nakaigi siya dito. Dito kasi, pag ito kasi nilagay mo, masikip. So nabanda dito, hindi magkasya. So kailangan pa painitin to para mapagkasya. Oo. Kung dito kasi, mapapa-extend mo siya, mapapahaba mo siya, mapapaano mo, no? Ayan. So ito nabuksan ko na to. So same sila dun sa repair kit dun sa nakita ko dun sa motor shop, no? Same sila. Problema na ito ito nga lang pag nilagay niyo to guys, na pag nilagay niya to medyo masikip siya dito kasi medyo malaki ito, malapad. Pero pag ito swak na swak lang. So ayan, yun sa mga nagtatanong, no, pwede siya. So i-modify nyo lang siya guys. So pwede siyang gayahin, pwede rin hindi guys, kasi pag ito kasi guys nagpalit kayo nito, pit na siya, no? Pit na siya doon, no? Kasi nung nakita ko siya, medyo lumaki yung expand niya dito So lumuwag siya dito. Ang laki ng niluwag niya nung nilagay ko siya. Kasi dahil sa nagbawas ako dito, nagbawas ako dyan at nagbawas din ako dito. So umexpand siya. No, so wala lang nga lang yung hose ko dito kasi nabukas ko na siya. Pero okay lang naman yan guys. Ang problema ko na nga lang dito pagwas na naka-turbo, pagwas na nakakuan siya. So random ko yung banda ng hangin dito. Doon sa ko dito, so banda dito. Para siyang na ugong. Malakas ang ugong niya, so need ko i-minimize yung ugong niya. No. Pero all in guys, lumakas yung hatak niya, grabe, ang lakas. No, gumanda yung response niya. Gumanda. Pero matyagan ko muna kung ilang araw ko siya magagamit, kung ilang araw ko magagamit yung gas ko. Sige, hindi pa walang papagas. Na yung pa rin naman, ang problema lang nito nga lang, yung ugong, maugong siya. Pag mas na nakasagad na yung throttle ko, pero all in, maganda yung response. No. Yan guys, makikita ninyo yung pinagkaiba niya, mas maliit to compare dito. So yun guys, mga tatanong, i-share ko sa inyo yung Lazada link niya sa description box natin. Kayo na bahala maghanap guys, kayo na bahala mag-order, no? Kayo na bahala magpa-customize, pwede nyo gayahin. So doon sa mga galing na gumagaya, so pwede naman yan guys, pa-customize nyo lang to, pa-modify nyo lang to guys, no? So dito muna kayo magsisimula guys. So wag muna kayo dito magpapa-modify dito, no? I-try nyo muna ito sa rubber, no? Ipasukat nyo muna siya kasama yung rubber, kasi alam ko sakto lang siya no? Ang kuwala niya guys, dito lang kayo magpapa-modify dito. Palakihan nyo to guys, palakihan nyo to, ito, makabilaan, para naiikot siya ng ganun, naiikot siya ng ganun, no? Wag nyo muna to ipapagalaw itong rubber. Ito muna guys. Ngayon pag nilagay nyo na siya at nagkasya siya, kasi baka kasi masubrahan kayo sa putol, hindi na umabot yung inyong hose. Alam ko may hose diba tayo dyan, so may tendency na hindi umabot doon, no? At least alam nyo kung saan kayo mag-a-adjust, no? So guys, sa akin sobra sa adjust. So ako na bahala dyan guys, at least nalaman ko. Tsaka dito guys, sa paglalagay ng throttle cable, stock po to guys ng T-type carb ng throttle cable. Ang problema nga lang, medyo mahaba pa rin, so mag-a-adjust ako dito guys. So dito ako mag-a-adjust na naman dyan, dito. So dito sa iuurog na naman, ibababa ko siya para, kasi medyo mahaba na siya guys, medyo maluwag na siya. Dyan ako mag-a-adjust. So yun lang guys, sa mga katanong, no? Saka malambot to guys, super lambot, grabe, smooth na smooth.
So yun lang guys, so magtatanong sa gas consumption natin, next video ko yan guys. So mamachikin ko na siya. So sa ngayon ituturo ko lang kung saan ko to nabili at kung saan ko siya nabili at paano ko install. Yun naman na guys yung ating video ngayon. So sana may natutunan kayo, sana huwag kayo matakot gumamit ng pang Mio na diaphragm type, no? Kasi pang alahatan yan guys, depende yan sa manifold ng gagamitin at sa throttle. So ito guys, so pakita ko sa inyo guys, so talaga bumabanday yung ating carb dito sa ating cover ng tensioner. Ayan guys, so bawasan nyo na to guys. Ito yung plastic na yan, so bawasan nyo na lang yan. Pero nasa inyo kung gusto nyo nang bawasan kahit na nakaganyan, okay lang naman yan guys, walang problema yan kahit na nakadikit siya, no? Kasi sasabay naman po yan sa alog ng ating makina, so no problem dyan. So yan guys, ito mo, maluwag siya, malaki ng space niya, di ba? Hindi ako nahirapan mag-install kasi wala siyang babandahan, wala siyang ilalim, kahit na mahaba siya, wala siyang babandahan, napakaluwag niya. Yan, so D-type carb ng pang Mio Sporty, Mio Salty. So yan guys, so nasa inyo guys kung gusto niyo bumili, nasa inyo na yan. So may choice na kayo, pwede rin pang GY6, pwede rin pang Mio, no? So sa inyo lang guys, kung gusto nyo gayahin, no problem dyan. So yun lang guys. So yun naman guys, sa pagbabalik na natin ng throttle cable, dapat guys nakaganyan guys, dapat nakaganyan siya kasi pugos na naka-lesion guys, kaya nakaipit. Minsan ano siya, nawala ng tono, tumataas yung RPM niya pagos na naiipit dito ilalim. Minsan nag-throttle kayo, minsan nag-wild. So dahil po yan dito sa ating throttle cable, so dapat na ganyan guys. Pagos na nagsara kayo, tatapan lang siya guys, diba? At least maluwag siya dito, nakakahinga siya, no? Ganyan guys. So talaga napakalambot ang aking throttle guys, no? So daliri lang guys, so hindi pa prusado yan guys, so daliri lang ka nakataon yan guys. Ayan, so mababa lang yung idle niya guys, mababa lang yung minor niya kasi gusto ko kasi magsabay, mababa agad yung minor. Pagos na nag-revolution ako, mababa agad kasi pagos kasi na mataas yung minor nyo guys, pag nag-revolution kayo matagal bumaba. May time na gano'n, matagal bumaba. So, iwala sa iba. Sa akin, normal na yan ganyan guys. Tapos, additional lang ito lang guys. So, pandagdag natin sa mga nagtatanong anong battery daw ang pwede sa ating Rossi Passion. So, sa akin guys, ito ay pang RS1252 guys, no? Kung papasin ninyo, medyo maliit siya guys. Medyo maliit siya. Ayun, no? Pang RS ko yan guys. 4L siguro to guys. Pang RS. No? So nag-fit siya kasi gusto ko yung ito guys Yan o, you know. So nag-fit siya sa ating lagayan. So maluwag pa ng onte. Pang RS ko yan guys. Hindi ko lang pakita yung ating ilalim kasi may i-fit siya, pero pang RS po yan. Yan po, 4L. 4L po yan guys, 4L. So kung bibili kayo guys, so ganito hanapin yung battery. Ayan o. Pang alisin lang guys sa mga nagtatanong. So ito, pwede siya, maluwag dito, napakaluwag niya, luwag. So mayroon pa siyang space dito. Pang FI po ito na battery guys. So pang isang linggo na po itong gamit guys, pang 1 week na itong gamit ko, hindi naman siya nalulubat as long as okay ang ating charging supply, ano, so malalobat. So yun guys, additional lang to additional lang to guys sa ating mga nagtatanong anong battery ang pwede sa ating Rossi Passion. So ito guys, pwede rin to. So nasa inyo guys kung pwede nyo mag 5L, pero hanapin nyo guys yung ganitong terminal. Dapat ganitong terminal nya, so huwag yung patayo, kasi pag sa patayo guys, magbe-bend kayo ng terminal nun dito, yung gaya na ito, magbe-bend kayo nya, so baka may tendency na mabali. So pwede nang ito guys, so dapat ganito guys, kwadrado, pa all in one siya. Pwede sa pahiga, pwede pa tayo. Meron, pwede pa pala. Yun lang guys ang ating video ngayon guys. Goods na goods. So mabagal natin ating minor, pero
sure bull yun, focus na yun. So nalagay ko na yung ating Sunrox pipe. Sunrox pipe. Ayan lang guys, ating video ngayon. Pang additional lang po.